Magandang araw mga lods at ngayon may gagawin tayo. Ito ang sabi ng may-ari ay no sound na. Tapos yun daw mic hindi na gumagana hanggang sa nawala na ng sound mga ka-electronics. So tingnan natin kung kaya natin tong gawin. So at binuksan na natin mga ka-electronics. Ayan. Sobrang dumi na niya at pinamahayan na ng alikabok mga lods. So kung i-repair natin to ay hindi komportable dahil baka malanghap natin ng mga alikabok mga ka-electronics. So ang gagawin natin ay linisin muna natin mga lods. Mukhang matagal-tagal na tong amplifier na to mga lods at subukan nating i-restore. Malibag kasi tayo, malibag. Malibag kasi. At ayan na mga ka-electronics, hintayin na lang natin itong matuyo. At ayan na, matapos nating mapatuyo ay tetestingin muna natin ng mga kanyang mga biasing niya kung tama ba ang voltahe mga ka-electronics. At subukan nating isaksak. Tingnan natin kung magkiklik. Ayan mga ka-electronics, nagkiklik naman siya. At dumako na tayo sa bias niya, yung mga voltage bias mga ka-electronics. At ayan mga ka-electronics, 395 millivolts. Dapat pantay 396, okay na okay. Ayan mga ka-electronics, 380. Okay na okay mga ka-electronics yan. 398, ayos naman ang mga biasing niya. 382. Lahat yan mga ka-electronics, 390. Okay na okay yan mga ka-electronics. Wala tayong nakitang abnormal na biasing ng mga transistor. At ngayon, tetestingin naman natin tong kanyang main amplifier kung maglalabas ng humming sound. So, kinabit ko muna siya dito sa maliit na speaker. Tingnan natin kung may madidinig tayong humming sound mga ka-electronics. Dahil kasi minsan okay naman ang mga bias, ngunit hindi naglalabas ng sound. So, para mabilis nating ma-check ay kabitan natin ang maliit na speaker. Then, ayan, may naririnig tayo mga ka-electronics. Ang ibig sabihin nito ay hindi na tayo mag-check dito sa kanyang main amplifier kung may problema ba. Dahil may humming sound namang ibinibigay. So, testingin na natin ikabit mga ka-electronics. Tingnan natin kung magsa-sound. At may napansin ako dito mga ka-electronics. Pag binuhay siya ay naglalabas naman siya ng output signal sa speaker. Ayan, ngunit nakatodo na yan. Medyo mahina yan. Mahinang palo yan mga ka-electronics. So, ang gagawin ko mga ka-electronics ay ikakabit ko yung kordo ng speaker. Tingnan natin kung
sa sound yung speaker na inilagay ko mga ka-electronics. Ayan, tingnan natin kung magsa-sound. Pag kinabit siya mga ka-electronics ay bumabagsak ang kanyang voltahe sa output, ang AC sound. Ayan, pag tinanggal mo nagkakaroon, isa lang ang ibig sabihin to mga ka-electronics, parang hindi solid yung connection niya, maaaring sa selector ground o yung selector relay mga ka-electronics. Makikita nyo naman yung selector relay dun sa ayun yung dalawang itim mga ka-electronics. Pag tumatagal kasi yan ay nagkakaroon ng itim na carbon mga ka-electronics. Kaya ang gagawin nyo lang dyan ay lilinisin. So subukan nating i-recta muna mga ka-electronics kung okay na ang magiging sound nito, dahil pag hindi ito nag-okay ay hahanap tayo ng sira sa pre-amplifier mga ka-electronics. So testingin natin kung magsa-sound. At ayan mga ka-electronics, napansin nyo ba na pag na-on ko ay kumikislap yung ilaw? Ano kasi tayo sa isolation transformer. Hindi tayo nakarekta kung magawa, baka kasi tayo ay makuryente. Yan ay naka-isolation transformer. At mapapansin niyo na kumukurap yung ilaw. Naka-isolate kasi tayo para iwas sunog mga ka-electronics. At tumunog na mga ka-electronics. Ibig sabihin niya na ay okay at walang distortion ang sound. So ang gagawin naman natin ay testingin yung mic kung gagana, kasi ang sabi ng may-ari ay hindi raw gumagana ang mic nito mga ka-electronics. So gagawin natin ang mic nito mga ka-electronics dahil gagamitin to sa church, at ito ang gamit na gamit mga ka-electronics. At sinubukan natin mga ka-electronics, sobrang hina ng kanyang mic, halos hindi mo marinig kahit nakatodo na, kasi ito dapat pag nailakas mo ay malakas din ang sound. So titingnan natin kung potentiometer ba to or 4558 na IC, kasi parang nag-e-echo siya. Ibig sabihin buo pa yung processor ng echo nito mga ka-electronics, yung mahabang IC. So subukan muna nating ibahan tong potentiometer niya kung gagana mga ka-electronics. And then pag hindi guman ay diretso tayo sa 4558 IC na op-amp mga ka-electronics. Dito tayo kukuha. Patay na nga mga ka-electronics, napalitan natin ng potentiometer, ngunit ganun pa rin mga ka-electronics. So ang sunod na step na gagawin natin ay tatanggalin natin ang operational amplifier na 4558 na IC. Siya yung nagbibigay ng output papuntang main amplifier, yung output ng mic mga ka-electronics. Basta yung tapat ng saksakan ng mga mic malapit dun, pag may nakita kayong 4558 na op-amp ay yun yung nagdadrive papuntang main amp nun mga ka-electronics. At ayan na mga ka-electronics, pinapalitan na natin mga ka-electronics, kinabit na natin siya ng bagong op-amp. Tingnan natin kung gagana mga ka-electronics. So sure ako na ito ang sira mga ka-electronics dahil tinest ko naman yung mga voltage niya. Okay naman yung supply nung marireceive nung op-amp na to, at ngayon ay subukan na natin mga ka-electronics. Hello, sound, check, sound, low, sound. Low, sound, check, sound, low, sound. Low, sound. At okay na nga mga ka-electronics, okay na tong amplifier na to. I-burn test muna natin, testingin natin ng matagal
upang okay na pagbigay sa may-ari mga electronics. Low, low, At ginawa na rin natin yung kanyang selector relay mga ka-electronics. Tinanggal natin, binuksan natin at nilinis natin yung carbon, pinagtatanggal natin. Then nag-good na ang kanyang low. connection o conduction. Check. Okay na siya mga ka-electronics kahit saang channel ay gumagana na mga ka-electronics. Hindi katulad nung unang binuksan natin na bumabagsak ang kanyang output voltage mga ka-electronics. Ngayon ay okay na. Hello, sound. Check. Sound. Low. Low. Sound. Hello, sound. Low. Sound. Check. 1, 2. Sound. Low. Sound. Low. Low. Sound. Check. 1, 2. Sound. Low. Low.